Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Arman. Nangyari ito taong 1995. Ay naku, ang tumal naman ngayon. Wala masyadong nabili. Ang ganda-ganda ng panahon eh. Pero ang tumal, ano bang nangyari sa mga tao? Ayaw lumabas ng bahay para mamili. Magsayaw na lang kaya ako dito sa gitna. Ang ganda-ganda ng mga paninda kong prutas eh. Wika ni Rowel. Sa akin din eh. Mano pat ang ganda ng ani ng mga gulay wala naman masyadong tao. Baka mabulok lang tong mga to eh. Hoy! Magsilabas kayo sa bahay nyo! Bumili kayo ng gulay sa prutas! Wika ni Arman. Ay naku, ang hirap talaga ng ganitong buhay. Babad ka na sa arawan ng maghapon, tapos magkano lang yung kikitain mo. Mag-isip na lang kaya tayo ng bagong trabaho, yung mabilis lang yung pera. Wika ni Rowel. Ay siguro, magtinda na lang tayo ng bawal na gamot. Ayun, mabilis yon. Siguradong yayaman ka kapag ganon. Tugon ni Arman. Ay naku. Oo naman, bibilis din yung buhay mo kapag nagkataon. Kahit anong bilis ng takbo, kapag nahuli ka, mas mabilis pa din yung bala. Wika ni Rowel. Ay nako naman oo. Wala eh. Hindi naman tayo pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Meron tayong mga pamilya na umaasa sa atin eh. Sa kayo mga kapatid ko, ako nagpapaaral. Si nanay, ayoko na ding pagtrabahuin gawa ng may edad na. Maniwala ka ba sa hindi itong gulayan na to? Nagpasa-pasa na sa henerasyon namin magmula pa sa lolo ko. Siya yung gumawa ng karton na to eh. Kaya swerte. Sana nga etong kariton din ng gulay ko ang magsilbing daan para makapagtapos ng pag-aaral yung mga kapatid ko. Wika ni Arman. Aba, maganda yun ah. Parang kwento sa teleserye. Paaralan ng dahil sa gulayan. Oo, di ba? Magaling pala ako mag-isip ng mga pamagat. Pwede ko maging direktor. Yun na lang kaya yung gawin natin. Gumawa kaya tayo ng pelikula. Wika ni Rowel. Aba pwede tapos tayong dalawang artista. Ang maggugulay at tendero ng prutas. Kaso ikaw ba? Ano ba ang kwento ng buhay mo? Sa akin naman, ako'y nagtatrabaho para magkaroon ng maraming pera at magkaroon ng maraming babae. Para negatibo yun sa akin, ano? Biro lang. Ako kasi may sakit yung lola ko eh. Dalawa na lang kaming magkasama sa buhay, yung mga kapatid ko kasi nasa Maynila na. Hindi ko na magilap. Ewan ko nga kung paano nila nakayang tiisin na iwan na lang yung lola namin eh. Yun na ang nagkayod at nagtrabaho para maisalba, saka mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ako kasi yung bunso kaya hindi na ako nakapag-aral. Mas gusto ko kasing kasama yung lola ko tapos tulungan siya sa mga ginagawa niya. Hindi din naman namin nakalain na mangiiwan yung mga kapatid ko. Ngayon medyo malala na yung sakit kaya kailangan ko magtrabaho na maigi para mabilan ko siya ng gamot. Yun na lang naman yung iniisip ko, yung lola ko. Kahit wala nang matira sa akin. Pareho palang maganda yung storya natin eh. Siguradong blockbuster. Maraming manonood, maraming iiyak, pero ako, hindi ko makita yung sarili ko na magtrabaho sa opisinang malamig. Pakiramdam ko maninigas ako dun eh. Sanay ako sa arawan eh. Tapos magdamag pa silang nakaupo kaharap yung mga telepono, nakakatamad yon. Mas gusto ko yung ganito. Nakikita ko yung mga, alam mo yun, yung buong paligid. Mas marami akong nagiging kaibigan. Marami akong nagiging sukay ng paninda. Marami akong nakakausap. Kahit naman malakas tumawad yung iba, nakakatawa pa rin kapag nagkakasundo na sa presyo. Oo nga naman. Ako din ayoko magtrabaho sa ganun. Kailangan maganda palagi yung suot mo. Dito tignan mo. Pwede nga nating suotin yung sando lang, pwede na. Marami pang magandang babae sa daan. Meron pang libreng usok ng barbecue. Nagtitinda ka na,
Sumisingot ka pa ng masarap na amoy. Doon sa opisina, ano masisingot mo doon? Hangin na malamig. Magkakapulmonya ka pa. Meron ka pang amo na papagalitan ka palagi. Dito wala tayong amo. Yung amo ko itong mga prutas ko. At yung amo mo yung mga gulay mo. Wika ni Roel. Pwede ba akong bumili ng prutas? Kanina pa ako dito sa harapan mo eh. Nagtitinda ka ba o nakikipag-usap lang? Wika ng lalaki. Ha? Kanina ka pa dyan? Hindi kita napansin ah. Parang bigla ka nalang lumabas eh, nakakagulat naman to. Tugon ni Roel. Ako nga din, hindi ko napansin eh. Parang ang bilis mo yatang nakarating dyan. Tanong ni Arman. Bibili ko ng prutas. Dalian mo. Kanina pa ako dito eh. Wika ng lalaki. Teka, kalma lang. Ito ba yung gusto mo? Pasensya ka na ha. Bibigyan na lang kita ng libre. Ito naman masyadong mainit yung ulo eh. Ito pa, samahan mo na din ng kaunting gulay. Ito, sariwang-sariwa yung bawang. Ito, hawakan mo. Wika ni Arman. Ngunit nag-iba yung reaksyon ng lalaki. Nanlisik ang mga mata nito. Lumayo ka sa akin. Ayoko ng gulay. Ang sabi ko naman, prutas ang gusto ko. Ayoko nang bumili. Tugon ng lalaki. Ano bang problema nun? Bakit biglang nagalit? Baliw yata yun eh. Ay nako, nadamay ka pa ha. Hindi din tuloy nabili yung prutas mo, pasensya ka na pare. Meron ka na sanang benta. Ayos lang yun. Ewan ko kung ano ba yun. Sino ba yun? Hindi ko nakita yung mukha eh. Nakatago sa belo. Siguro hindi taga dito yun. Siguro nga. Hayaan mo na. Sigurado naman meron pang dadating dyan mamaya. Kilala ang dalawa sa lugar. Palaging magkatabi ang kanilang paninda. Nakalagay sa ditulak na karton. Karamihan sa mga tao sa kanila bumibili dahil mabait at talagang makwento ang dalawa. Medyo malas lang talaga ang araw na ito para sa kanila. Mapaaraw, ulan. Naroon sila nagtitinda para sa kanilang pamilya. Matatamis man ang ngiti ang makikita mo sa kanilang mga mata. Pero sa likod nito ay may malalim na istorya. Kinabukasan ng araw na yun. Ay nako, kung kahapon wala masyadong nabili, ngayon naman dagsaan. Ay pare, ayos ka na ba dyan? Mukhang matamlay ka. Maraming kong mabibili oh, nag-aantay sa'yo. Wika ni Arman. Kasi pare yung likod ko eh. Ang hapdi eh. Hindi ako makagalaw ng maayos pare. Tugon ni Roel. Ay nako, tulungan na nga kita dyan pare. Para sa mga mamimili, sandali lang, dito na lang kayo lumapit sa akin. Iisa lang ang paninda na yan. Yung mga nasa prutas, dito na lang ho kayo magbayad. Diyan ka muna pare ha. Tignan mo na lang kung sino yung hindi ko pa nasisingil. Wika ni Arman. Maraming salamat pare ah. Ang sakit kasi talaga eh. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin eh. Nang humupa ang dami ng tao, sinubukan nilang tignan kung anong meron sa likod ng kaibigan niya. Anong nangyari dito pare? Pulang-pula yung likod mo. Ano bang ginawa mo kagabi? Tanong ni Arman. Hindi ko alam, basta kagabi pag uwi ko. Nung sinalansan ko yung mga prutas sa loob ng bahay, bigla na lang sumakit eh. Tugon ni Roel. Bakit naman nagkaganon? Baka napagod ka, kakasalansan mo kaya sumakit. Nagkakaganyan din ako kapag inaayos ko yung mga gulay sa loob ng bahay eh. Halos katabi ko na nga matulog yung mga to. Lalo na yung bawang. Paborito ko yung amoy eh. Mahirap to pre. Mamayang hapon babalik na naman yung mga tao. Baka dagsain na naman tayo.
Matulog ka kaya muna dyan para mamaya ayos ka na. Ako na muna magbabantay dito. Wika ni Arman. Nahihirapan na nga akong huminga eh. Hindi ko masayad yung likod ko, masakit eh. Siguro patagilid na lang akong hihiga. Ilang sandali pa ang lumipas. Habang natutulog ang kaibigan, pansin ni Arman na tagaktak ang pawis nito. Kumukunot ang noo na parabang hirap na hirap sa nararamdaman. Sinubukang tignan ni Arman ang likod. Ang nakita niya ng mga oras na yun, meron ng lumalabas na nana na parabang naging isang malaking pigsa yung kaninang namumula. Nagising naman ang kaibigan niya. Pare, mukhang may pigsa kaya ata sa likod mo eh. May dala ka bang damit dyan? Lumalabas na yung nana, magpalit ka muna. Wika ni Arman. Ganun ba? Ang sakit nga eh. Saka parang nilalagnat na ako. Pakiramdam ko hindi ko nakakayanin. Uuwi na lang muna siguro ako. Tugon ni Ruel. Sigurado ka ba kaya mong magtulak? Eh baka tumumba ka bigla dyan. Mahirap na. Kaya ko yan. Kaya ko yan, pre. Sige na, mauna na ako ha. Babalik na lang ako bukas, siguradong maayos na ako nun. Habang papaalis si Ruel, hindi kalayuan sa kanila. Nakita na naman ni Arman yung nakabelo. Umalis din ito kasabay ng kaibigan. Hindi naman masyadong napansin ni Arman dahil merong bumibili ng gulay sa kanya. Kinabukasan matapos nun, wala si Ruel. Hindi ito nakapagtinda. Unang beses itong nangyari magmula nang pumwesto sila sa lugar. Kaya napaisip si Arman. Mukhang seryoso ang nangyari sa kanya. Kagad siyang nag-isip ng plano kung paano matutulungan ng kaibigan. Alam ni Arman na kailangan nito ng pera para mapagamot ang lola. Hinayaan niya munang lumipas ang kinabukasan. Kapag wala pa rin si Ruel ay pupuntahan niya ang tahanan nito. Nang sumunod na araw ay wala pa rin ang kaibigan. Kaya naman dito na siya nagpasya. Mamayang 6:00 pagkatapos ng trabaho ay pupuntahan niya ang bahay. Ngunit pagsapit ng 4:00, nakita niya si Ruel. Dala ang ditulak na karton ng mga prutas. Kakaunti na lamang ang laman nito. Oy pare! Ano, kumusta? Saan ka nang galing? Hoy pare! Ayos naman ako, walang problema. Ubos yung paninda ko eh. Akala ko, seryoso na yung pakiramdam mo eh. Hindi ka naman kasi nagpunta sa pwesto natin. Saan ka ba nang galing? Saka yung pigsa mo, ano nang nangyari? Magaling na. Yung pauwi kasi ko, nakasalubong ko yung kapon yung nagalit sa atin. Yung inalok mo ng bawang. Meron siyang tinurong lugar sa akin dun sa kabila eh. Hindi kasi masyadong nagagawi doon. Aba, meron pala mga bahay-bahay. Kaso medyo pataas, papunta sa bundok. May ilang mga bahay doon sila nakatira. Mga nasa 20 o 30, bago lang yun. Yung mga tao doon, sabik na sabik sa prutas. Ang bibilis pagdating ko, pinakyaw lahat eh. Aba, mukhang maganda pala doon ah. Pero, paano biglang nawala yung sakit mo sa likod? Parang ang lala nun nung nakaraan ah. Nilalagnat ka pa nga eh. Hindi ko alam. Basta, pagtapos namin mag-usap nung nakabelo, nawala na yung sakit eh. Pero pare, sasabihin ko naman talaga sa'yo yung pwesto doon kaso mukhang galit na galit talaga sa'yo yung nakabelo. Huwag ka daw pupunta. Hindi ko alam kung bakit pero baka siya lang naman yung may ayaw sa'yo pero yung ibang nakatira doon baka gustong bumili ng gulay. Tignan natin bukas pare. Kasi yung mga suki natin dito nag-aantay din. Maraming ang naghahanap ng prutas mo. Ang sabi ko baka nagpahinga ka lang sandali. Kasi hindi maganda yung pakiramdam mo kahapon. Naku, pinapabalik ako ng mga tao doon bukas eh. Paano kaya yan? Titignan ko muna uli kung papakyawin nila yung mga paninda ko.
Pero kapag maagang natapos, pupunta na lang ako dito. O sige pare, ganun na lang. Aantayin na lang kita dito. Sana merong matira sa mga paninda mo bukas. Kinabukasan ng maaga, habang nag-aayos ng paninda si Arman, dumaan si Ruel papunta sa tinurong pwesto ng nakabelo. Okay pare, ingat ka ha. Daan ka dito mamaya pagkatapos mo. O pare, babalik ako kagad. Kahit maubos, sasabahan kita ha. Tutulungan kita magtinda. Sumapit ang tanghali, wala si Ruel. Ang nasa isip ni Arman, baka natagalan lang sa pagbalik. Hanggang sa sumapit ang hapon, wala pa din. Sinubukan niyang antayin ng kaibigan. Doon din ito dadaan bago makauwi ng tahanan. Hanggang sa umabot na ang dilim. Wala pa rin kaya umuwi na lang si Arman. Hanggang sa bahay. Iba ang pakiramdam niya sa nangyari. Iba ang kutob niya. Nagulat na lang siya nang biglang kumatok sa tahanan si Ruel. Pare, pasensya ka na. Hindi ako nakabalik agad ha. Medyo ginabi. At saka... grabe naman. Ayos ka lang ba pare? Wala namang problema. Ano bang nangyari? Bakit ka ginabi? Saka, bakit gumaganyan yung ilong mo? Ang sakit ah. Ang sakit sa ilong nung amoy ng bawang mo, pare. O ayan, mga bawang o. Katabi ko sa pagtulog yan eh. Gusto ko yung amoy. Kumapit siguro sa damit ko, pasensya ka na. Ang sakit talaga sa ilong. Una na ako, pare ha. Kita na lang tayo bukas. Alis na ako. Lumipas ang ilang araw. Hindi na masyadong nakikita ni Arman si Ruel. Medyo naninibago siya sa mga naganap. Sa tinagal-tagal na magkaibigan, palagi silang magkasama ng tao na ito doon sa pwesto ng tindahan nila. Umabot na ng buwan. Tuluyan niyang hindi nakita ang kaibigan. Minabuting puntahan ni Arman ang bahay ni Ruel upang itanong sa lola niya kung ano ang nangyari. Ngunit pagkarating niya sa lugar ay wala ng tao. Maging ang mga gamit ay wala na rin. Nagtanong naman siya sa mga kapitbahay. Bigla na lang daw nawala si Ruel sa lugar. Wala man lang paalam. Ni isa walang kinausap kung saan sila magtutungo. Iba ang pakiramdam dito ni Arman. Kaya nung araw na yon ay sinubukan niyang pumunta doon sa lugar na sinasabi ni Ruel. Dala-dala ang mga panindang gulay. Ilang oras ang tinagal ng paghanap niya doon sa mga tahanan. Ngunit wala siyang nakita. Purong puno lamang ang naroon sa lugar. Walang bakas na merong nakatira sa paligid. Pero hindi basta tumigil si Arman. Pagkatapos niyang magtinda, inuuwi niya muna ang mga gulay at bumabalik siya sa sinabing lugar ni Ruel. Maniwala kayo o hindi, doon din mismo kung nasaan siya kanina. Kitang-kita niya yung mga bahay doon. Yung itsura ay mga lumang kubo. At dahil medyo madilim na, nagtataka siya dahil bakit walang ilaw doon. Maging gasera ay hindi sila gumagamit. Minabuti munang umuwi ni Arman dahil mabigat ang pakiramdam niya sa lugar. Ramdam niya rin na para bang napakaraming nakatingin sa kanya. Maya-maya pa, pagtalikod niya isang lalaki ang nakita. Bumabahing din ito kagaya ni Ruel. Huwag ka nang babalik dito. Kapag bumalik ka, maligo ka. Hindi namin gusto yung amoy mo. Kaya umalis ka na. Napatakbo si Arman. Nakakatakot yung itsura ng lalaki. Namumula ang mga mata at parang iba ang ngipin. Merong parteng matutulis. Nang makarating sa tahanan ay hindi pa rin makapaniwala si Arman sa nakita.
Sa tinagal-tagal niya doon sa lugar, unang beses niyang nakakita ng mga bahay doon. Ang tanong din sa kanyang isipan kung bakit ayaw sa amoy niya. Amoy bawang lang naman siya. At dahil mas nangibabaw pa rin kay Arman ng kaibigan, nagpa siya siyang bumalik kinabukasan. Hindi niya muna dinala ang karton. Ang dala niya ay bilaon ng mga gulay. At syempre hindi mawawala ang bawang. Natatakot na rin siya sa hinala na baka aswang ang mga taong naroon sa lugar. Nahirapan na naman si Arman sa paghanap ng lugar. Pero dahil nakita niya ito kagabi, ilang minutong hanapan, nakita niya ang mga tahanan. Natatakot man ay nagpatuloy pa rin siya sa pagpunta. Layo-layo ang tahanan nila. Bawat bahay merong katabing puno. Natatakpan ng mga dahon yung sinag ng araw, kaya medyo makulimlim ang paligid. Gulay? Gulay kayo dyan! Gulay kayo dyan! Ang mga tahanan ay nakasara. Hindi masisilip ang loob. Nagpatuloy sa paglalakad si Arman at pagsigaw ng gulay. Hanggang sa makarating siya sa dulo. Ni isang bakas ng tao ay wala. Lahat ng bahay ay sarado. Maya-maya pa ay nagtaasan ang balahibo niya sa batok. Nakaramdam ng matinding kilabot. Nakakarinig din siya ng maraming bulungan sa likuran. Dahan-dahang humarap si Arman. Kitang-kita ng dalawang mga mata niya yung mga bahay na walang tao kanina. Napakarami ng tao. Lahat ng ito ay masama ang titig sa kanya. Bakas din sa kanila ang panggigigil na tila ba galit na galit. Ramdam ni Arman na hindi siya tanggap doon sa lugar. Kaya nagmamadali niya ng binaybay pabalik. Bawat nadadaanan niyang tao ay patuloy ang pagbahing na tila ba bahong-baho sa kanya. Sa bawat nalalagpasan, sumusunod ang mga tao sa likuran. Nang malapit niya nang marating ang dulo, ang buong akala ni Arman tapos na ang lahat. Ngunit biglang lumabas yung nakabelong nakaaway niya. Ang lakas ng loob mong pumunta sa lugar ko. Di ba sinabi na ng kaibigan mo, hindi ka tanggap sa lugar namin? Baka gusto mong magaya sa kaibigan mo? Teka, nasaan ba si Rowel? Bakit bigla na lang nawala? Anong ginawa mo? Nagkukunwari ka pang hindi mo alam kung ano ang nangyayari dito. Hindi mo ba nahalata kung bakit kami naiirata sa amoy mo? Kung bakit ako naiinis sa'yo nung inalok mo ko ng bawang? Sa likuran ni Arman, bigla siyang nakaramdam na may matulis na kuko. Dali-dali siyang tumakbo matapos nun. Ang huli niyang natatandaan, narinig niya yung mga tao doon na parabang nagtatalo. Pagkarating niya sa tahanan, hindi alam ni Arman kung pagsasabi niya ba ang nangyari. Kung sasabihin niya sa mga tao doon yung tungkol sa mga bahay at tao na nakita niya. Hindi muna nagtinda si Arman ng araw na ito. Nagpahinga muna siya sa tahanan nila. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, nagsimula na silang matulog. Pero yung isa sa mga kapatid niya ay hindi mapakali. Reklamo ito ng reklamo na napakainit, maalinsangan at mabaho ang lugar. Siya lang ang nakakaramdam nun. Yung iba naman pati na rin si Arman. Normal lang ang pakiramdam. Maya-maya pa ay mas lalong lumala ang nararamdaman ng kapatid niya. Halos maiyak na ito sa pagkairita. Sobrang init daw at talagang masakit sa tiyan ng amoy. Kahit magtakip ng ilong at isara ang bintana ay hindi nawawala ang aroma. Dito na nakatunog si Arman. Alam niyang sinundan siya ng mga aswang kanina. Sinubukan niyang tignan ang labas ng bahay ngunit wala siyang makita.
Pero ramdam niya na maraming nilalang sa paligid. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng, "Psst, psst, halika dito. Maliwanag dyan eh. Hindi kita sasaktan." Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Alam kong hindi kayo makalapit dito sa bahay kasi takot kayo sa bawang. Ayaw nyo ng amoy. Alam ko kung nasan yung kaibigan mo. Pero tumigil ka na. Huwag mong sasabihin kahit kanino kung ano nakita mo doon. Kung hindi, buhay ng pamilya mo ang magiging kapalit. Nasaan ba si Rowel? Anong ginawa niyo sa kanya? Ang kulit mo din Makinig ka na lang. Yung nakausap mo, yung nakabelo. Papatayin ka niya kapag hindi ka pa tumigil. Madali lang namin magagawa yon. Mag-aantay lang kami ng kaunting panahon. Kahit ilang bawang pa yung ibalot mo sa sarili mo o sa bahay mo, walang magagawa yan. Tumigil ka. Hahanapin ko si Rowel. Babalikan ko kayo. Sinaboy ni Arman yung dala niyang asin at kapirasong bawang. Mabilis na nagtalunan ang mga nilalang papalayo sa tahanan na para bang maliliksing hayop. Kinabukasan ng araw na yon, pagsikat pa lamang ng araw. Buo na ang loob ni Arman na babalik siya doon sa lugar para hanapin ang kaibigan. Nagkwintas siya ng bawang. Nagdala ng isang supot ng asin. Paglabas pa lang ng pintuan, sumalubong na sa kanya yung nakabelo. Hindi siya nakagalaw ng mga oras na ito. Nabitawan niya rin ang hawak na asin. Kusang gumagalaw yung kamay ni Arman at hinuhubad niya yung kwintas niyang bawang. Dahan-dahan din siyang lumalapit doon sa nakabelo. Gusto niya sanang sumigaw, ngunit walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Nang makarating sa harapan, nagtanggal yung nakabelo sa harapan niya. Doon niya nakita yung mukha nito. Isang matanda, walang buhok, kulubot ang muka, walang kanal sa pagitan ng ilong at bibig. Napakahaba ng mga pangil. Sasakmalin na sana siya nang biglang lumabas si Rowel. Hinawakan nito yung braso ng matanda. Nagsalita sila sa hindi maintindihan na lengguwahe. Ilang sandali pa ay muling nagsuot ng belo yung matanda at umalis sa lugar. Pare, ano ba nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung itsura mo? Ibang-iba ka na. Pare, hayaan mo na ako. Isang beses lang kitang pwedeng isalba. Doon na ako nakatira sa lugar nila eh. Kaya ganito yung itsura ko. Mas maganda doon eh. Hindi na kailangan magtrabaho. Mag-aantay lang kami maggabi. Makakahanap na kami ng pagkain. Kahit yung lola ko may sakit, nabigyan ngayon ng lakas eh. Aba, parang dalaga pa kung kumilos eh. Sana lang pre, makinig ka sa akin ha. Hindi na kita maliligtas sa susunod eh. Pakiusap, wag mo na akong puntahan. Wag mo na akong hanapin. Matapos nun ay umalis na si Rowel. Tuluyan siyang naglaho sa dilim. Ito na ang huling araw na pagkikita nila ng kaibigan. Nalulungkot man, ngunit sinunod niya ang payo ng kaibigan kaysa mamatay ang pamilya. Hindi man lubos na maunawaan ni Arman ang lahat. Ngunit para sa kanya, mahirap na kalabanin ang kahirapan. Talagang makakagawa ka ng hindi inaasahan. Ito lamang ang punot dulo kung bakit tinanggap ni Rowel ang alok ng aswang. Klaro yung mensahe dito sa kwento. Kung hindi dahil sa kahirapan, kung hindi dahil sa mahirap na buhay, hindi naman tatanggapin ni Rowel yung alok ng aswang sa kanya eh. Siguro kahit ako mapapaisip. Kung mabibigyan ng lakas yung magulang ko, tapos kailangan ko lang sumapi sa kanila, parang mapapaisip ka no? Buhay kapalit ng lahi. Lahi ng pagiging aswang. Kung kayo ba,
Kung sakaling mabibigyan ng karagdagang buhay ang pamilya nyo, papayag ba kayo na maging aswang sila? Comment nyo lang sa ibaba ang inyong kasagutan. Muli maraming salamat. Paalam.